At yun na nga no, mga kabayan, pag-usapan nga po natin, eto po ang rebat neto ni Chua doon sa mga binato sa kanya ni Mayor Isko na may kaugnayan pa rin po doon sa Ginibang Barangay Hall diyan sa Maynila. Mantakin mo, nagawa pa pong mag-rebat. Nagawa pa pong mag-reply neto ni Chua doon sa mga sinabi ni Mayor Isko Moreno. May matapang din no. Minsan nga, di ba may kasabihan tayo, kung sino pa yung mali, siya pa yung matapang, malakas din yung kapog mga kabayan. Matindi. Bantakin mo, ikaw na yung mali. Nag-reply ka ba? Nag-rebat ka ba? Umisa ka pa? Ito mga kabayan, panoorin natin Ito pong rebat na ito ni Chua mga kabayan. At sabay-sabay po nating tawanan. Ito mga kabayan, panoorin po natin. Sa kamakailang panayam, pinahayag ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkakadawit sa isyu ng Ginibang Barangay Hall ng Barangay 313 sa Santa Cruz, Maynila noong July 9. Well, unang-una ito, dumaan naman to sa lahat ng proseso. So... mga kabayan kalokohan number 1. Dumaan daw po yun, yung building na yun, sa proseso. Ang tanong po, sir, anong klaseng proseso po yun? Tamang proseso ba? Illegal na proseso ba? Kasi mantakit mo mga kabayan, pinagmamalaki pa dito ni Chua, na yung tinayo na barangay hall, dumaan daw sa proseso. Bakit hindi mo nilinaw, sir? Kasi, matatandaan namin, ayon po kay Mayor Isko, ito daw po ay illegal. Malamang sa malamang, baka ang dinaanan mo pong proseso, sir, maling proseso? Illegal na proseso, mga kabayan. Pinagbabalaki pa diba? Pinagbabalaki pa nito ni Chua na dumaan daw sa proseso. Anong klase? Diba? Kung magtatayo ka nga ng bahay, di ba? Dadaan ka pa saan? Ang dami mong dadaanan. Di ba? Mayroon pa mayor's permit, building permit, lahat ng permit kailangan mo. May fire permit pa, pinakamatagal dumating. Dumaan daw sa proseso. Anong proseso yung dinaanan mo, sir? Baka naman yan yung prosesong illegal under the table, sir, Nagtatanong lang po. Kasi po, sabi po ni Mayor Isko, illegal po yung pagkakatayo ng building na yun. Di po ba? Sunod. Tuloy natin, mga kabayan. Ayon naman, pinararating lamang natin sa mga tamang ahensya ng gobyerno yung mga request sa atin ng ating mga constituents. Dito giniit ni Chua na itinayo ito para sa kapakanan ng mga residente, lalo na ng mga senior citizen. So ang atin lang naman sana kung may ganitong, kasi sa Manila talaga wala naman eksaktong lupa na 'di ba? Syempre tayo, lahat naman ng mga barangay gusto natin bigyan ng maayos. In fact, ito nga meron nga po itong senior citizen. Mga bayan, sa Maynila daw po, wala na daw pong eksaktong lupa. Wala na daw pong eksaktong lupa. Basta lang po ang gusto po ni Sir Chua, mabigyan po ng magandang barangay hall. Itong mga kababayan natin sa Maynila, kahit saan mo ilagay, pwede. Bakit? Wala naman daw po eksaktong lupa. Sir, parang nangyari dyan, may nagsabi siya, sir, may bakanting doon medyo malapad-lapad yung bangketa doon, sir. Mga dalawang metro. Pwede natin patayuan ng barangay ulit. Sige. Patayuan mo yan dahil sa Maynila, wala namang maayos na naman. Kami na natin yan, kahit wala tayong dyan. Kahit hindi, para sa barangay ulit, dapat daanan, papatayuan mo. Unang taba ng utak mo. Ano ba kalaki yung... Diyos ko. Ano bang utak ka meron, Chua?
Kakapokus mo sa impeachment, nalusaw na yung utak mo. Sir, lusaw na, parang gamunggo na lang yung naiwan eh. Mandakin mo, lupa, kahit saan na lang ba? Ba't hindi mo pinatong sa bahay mo yung barangay hall? Total, gusto mo namang makatulong. Sana pinatong mo na lang. Ginawa mo fifth floor yung bahay mo. Para dun sa pintuan ng bahay mo papasok yung mga senior. Kawawa naman eh. Di ba? Gusto mong makatulong, di ba? Hindi yung kahit anong lupa na lang dyan, gustuhin mo. Kukunin mo. Di ba? Buti hindi mo tinayo sa gitna ng kalsada. Sa kaingutan mong yan, nakakakaba eh. Baka sa susunod, yung gawin mong building, itayo mo sa intersection. Kasi wala namang kompletong lupa sa Maynila. Yan ba yung rason mo? Gusto mo makatulong sa susunod, ipatong mo sa bahay nyo. Tuloy. Magpapatuloy tayo, mga kababayan. Area para yung mga senior citizen ay maging maayos, hindi mahihirapan na nandoon nabibilad sa araw. Aniya, ito ay isang pansamantalang istruktura na dating container van lamang na nilagyan ng pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Nasa tapat po ito ng eskwelahan. Hindi po ba napakaganda nun na may isang barangay hall sa tapat ng eskwelahan? Nang sa ganun, yung seguridad ng mga estudyante ay napoprotektahan. At alam... Sir, ano po ba kayo? Security guard po ba kayo? Maganda sana yun. Napakaganda talaga doon sa tapat ng eskwelahan, may barangay hall. Pero ang ginawa mo, lagay mo sa bangketa, sir eh. Isip-isipin mo yun. Imbis na mag-sorry ka na lang, napakadali lang nun, sir. Ay, pasensya na po. Nagkamali po tayo ng lagay doon. Diba? Bangketa mo pala yun. Hindi ko na-survey. Kasi engot ako. Pwede naman ganun, sir eh. Pakakatwiranan mo pa. Kaganda sa tapat ng eskwelahan. Engot ka ba? Paano kayo tapat ng eskwelahan? Ilog Pasig. Tapat natin dyan. Kahit ano, patungan natin yan, tabunan natin yung Ilog Pasig kasi maganda yan sa tapat ng eskwelahan eh. Ganun ka ba mag-isip? Anong kukuti meron ka, Chua? Diyos ko po, Chua. Diba? Ganito na ba yung mga congressman natin? Yan na ba yun? Wala na bang mas gagaling pa dito? Bugok eh. Pinakatwiran ng batang katwiran niya, maganda naman daw yun, nasa tapat ng barangay hall. Yung eskwelahan, katapat daw po, barangay hall, malapit lang. Para daw yung security. Bakit? Lahat ba kayo doon, Lahat ba kayo doon? Security guard. Bigyan mo na security guard yung eskwelahan. Wag mong gawing dahilan yan. Huwag mong gawing dahilan yan sa kaingutan mo dahil ang totoo, hindi mo na survey, oo ka lang eh. Si oo ka lang kasi hindi mo chinecheck eh. Gawaing tamad yan, sabi nga ni Congressman Marcoleta eh, di ba? Pag meron kang panukala, hindi mo inaaral maigi, ang gawain mo, gawaing tamad. Di ba? Ang gusto mo, yung madali lang sa'yo, pipirma ka lang, sige. Sir, meron dito, bangketa, tayuan natin bilig ko, sige, pirman. Bobo, hindi ka nag-iisip. Ugok ka. Tawag dyan, gawain tamad, katamaran mo. Gusto mo, mapadali lang trabaho mo. Sabi mo, hindi, para naman sa mga, matatanda yan, ugok. Gagawin mo dahilan yung mga matatandang, engot ka. Diba? Sige mga babayan, magpapatuloy po tayo. Kung saan sila tatakbo in case na magkaroon ng problema. Dito binigyan din ng kongresista na hindi lahat ng barangay sa Maynila ay may maayos o permanenteng lupang pagtatayuan ng mga pasilidad. Kaya't naging kasanayan na umano sa lungsod na magpatayo ng mga pasilidad sa mga lugar na available kahit limitado ang espasyo. Dagdag pa ng kongresista ang layunin. Nick, naging agawian dyan sa Maynila? Na magpatayo na lang kahit saan? Napakagonggong talaga ng taong to. Pusang gala. Yung pagiging bobo mo, dapat din binubulsa mo na lang. Pusang gala ka. Naging kagawian nyo na dyan. Ba't pinag-iba ni Mayor Isko? O naging kagawian nyo?
Mali ang kagawian mo, unggoy. Hindi po kita kagawian mo, tama na. Hindi kasi, baka nakagawian mo. Hindi, nakagawian ko kasi pag tumatay ako, hindi na ako naguhugas ng puwet eh. Mali yun, di ba? Pero ginagawa mo pa rin. Engot ka ba? Nakagawian, magtayo na lang ng building kahit saan. Kung may bakante, tatayo na lang. Ano ka? Ano ba yung naisip mo sa Maynila, Roblox? Ano ba yung Minecraft? Kung saan may espasyo, tatayuan mo? Saan ka na? Ano ba to? Nakagawian. Ibig sabihin, lagi nyo lang ginagawa dyan. Tapos mong tumae, hindi ka naguhugas ng puwet, okay na yun? Hindi kasi nakagawian ko naman eh. Tapos yung puwet, yung bahala na yung brief, luminis ng puwet. Baboy mo, Chua! Nakagawian. Magpapatuloy mo tayo, bakit? Barangay Hall ay hindi para sa personal na interes ng sinuman, kundi para sa taong bayan. In fact, nung last week, tayo po ay nagpunta sa tanggapan ni SILG para tayo naman ay makiusap na baka po pwedeng mabiyayaan ng aming distrito ng fire truck at saka ng ambulance. So wala naman pong pinagkaiba ito doon sa mga nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Huwag mong ibahin, magkaiba yun. Ang kaibahan nun yan, pinatayuan mo. Yung hindi dapat patayuan. Pumayag ka na hindi mo malang nakikita, hindi mo na sinasurvey kasi kung nakita mo yun, alam ko hindi ka rin papayag kasi bobo ka na lang kung pumayag ka talaga. Hindi mo na-check yun. Sinabi lang sa'yo available, sige patayuan na, pirma na. Ganon ginawa mo kasi gawaing tamad ang gusto mo. Katabaran mo. Gusto mo yung madaling trabaho. Narinig mo lang para sa mahihirap. Sige, go na. Para sa mga senior citizen, para sa tapat ng eskwelahan, pag nakita na may pupuntahan sila yung security. Saan ka na? Sige, pirmahan mo na yan. Kahit sa bangketay tayo, makabobo mo naman. Magkaiba yan sa hinihingi mong fire truck na yan. Diba, pag hiningi mo yan, pag binigay sa'yo, kahit saan mo pwede ilagay yan. Nalilipat yan eh. Yung building, bobo talaga eh. Diba? Nire-request natin at pinararating natin sa mga ahensya ng pamahalaan. Aniya, inilaan daw ito bilang sentro ng serbisyo para sa mga nakakatanda, kababaihan at iba pang residente ng barangay. Nilinaw din niya na wala siyang itinatagong intensyon sa pagpapatayo nito at bukas siyang ipaliwanag ito sa publiko. Bagamat tumangging magbigay ng pahayag ukol sa pambabatiko sa nasabing proyekto, pinabatid niyang sana'y maunawaan ng publiko ang sitwasyon sa lungsod pagdating sa limitasyon ng lupaing pampubliko. Ang barangay hall ay para sa tao. Diba? Binibigyan natin ng maayos. Parang city hall yan eh. Pwede bang ang isang probinsya, ang isang lungsod, wala man lamang tanggapan? Sa huli, napakabobo mo talaga, sir. Natural, dapat meron, pero dapat nasa maayos, sir. Ilagay mo sa tama. Hindi po kita sa pwesto ka. Kahit anong pwede, gusto nyo, pwede na agad. Hindi pwedeng kahit na gusto mo, nandun na agad. Idaan mo sa tama, yung normal na tao ka, dumadaan sa tama eh. Di ba? Yung normal na mamamayan, dumadaan sa tama. Lahat ng requirements dadaanan, pusang pag ikaw, dire-diretso lang. Kahit bangketa, kaya mo patayuan. Oo, alam namin, ang mindset mo dyan para sa taong bayan, pero dapat pinag-isipan mo yan kung ka. Hindi lahat para sa taong bayan, Hindi pwede sabihin, hindi. Winasak ko itong ganito para sa taong bayan. Hindi pwede. Pinatayo ko itong ganito para sa taong bayan. Dadahilan mo pa taong bayan. Huwag ganun, sir, Oo, sige. Binoto ka na ba ka dyan, Hindi nga namin alam paano ka nanalo, Sabi niyo, binoto ka. Di binoto ka, di ibig sabihin yung mga constituents mo, hinahayaan lang yung kagaguhan mo. Pare-pareho kayong mga bugok. Ganyan na lang mga bayan, At magkita-kita tayo sa iba pa nating video. Paalam.